Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Chito. Walang eksaktong taon. Donsuro Sorsogon. Sabi nga nila, hindi lahat ng bagay sa mundong ito nakita at naranasan ng mga tao. May ilang pangyayari sa paligid natin na hindi mo akalaing nangyayari pala. Ito ang aking karanasan. Itago niyo ako sa pangalang Chito. Ang kwentong ito tungkol sa aking tiyuhin na ang pangalan ay Panggong. Lumaki po ako sa syudad at syempre nakasanayan ang buhay sa lansangan. Pariwara ang buhay ko bilang binata. Sa edad na 17, pinadampot ng mga magulang para dalhin sa Boys Town, gawa ng lumaking delikwente. Hindi naman sa may galit sa mga magulang, pero hindi mo rin ako masisisi dahil abala ang mga ito sa kanilang negosyo. Ang palagi kong kasama sa tahanan ay ang katulong namin at ang isang aso. Simula pagkabata, hindi ko naranasang lumabas kasama ang mga magulang. Madalas ko pang kasama si Yaya kaysa sa aking nanay, kaya naman mas malapit ang loob ko sa kanya. Sa tuwing may mga programa sa paaralan na kailangan ng magulang, si Yaya ang pumupunta. Kahit pa nung nagtapos ako ng sekundarya, si Yaya din ang nagsabit sa akin ng medalya. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Kahit papano may laman din ang utak ko. Sa katunayan, honor roll ako simula elementarya. Saka pa lamang napariwara ang buhay nung mga panahong nag-aaral na sa kolehiyo. Kung bakit ko ibabahagi ang kwentong ito, simple lang. Ito ang naging dahilan ng lahat kung bakit naranasan ang isang pangyayari na lubusang nakapagpabago sa akin. Nang mga panong iyon, kasalukuyan akong nasa Boys Town. Kagaya nga ng napaliwanag, walang pake ang mga magulang. Gaya ng dati, si Yaya pa din ang sumalo. Alam mo, iho, parang nagsasawa na ako na makita kang pabalik-balik sa Boys Town. Bakit kaya hindi ka nalang pumunta sa probinsya? Tanong ni Yaya Elena. Ano naman pong gagawin ko doon, Yaya? Alam mo naman na hindi ako sanay mamuhay sa probinsya eh. Tugon ko sa kanya. Alam ko, pero malay mo, magbago ang pananaw mo sa buhay. At saka, paraan din yon para makapagpahinga ka. Malayo dun sa bahay nyo. Wika ni Yaya Elena. Ang tanong po dito, papayag po kaya si mama at papa? Tanong ko sa kanya. Papayag naman ang mga yon. Alam mo namang kapag ako ang nagsalita, pinapakinggan nila. Ako nang bahalang makipag-usap. O siya, iligpit mo na ang mga gamit mo nang makaalis na tayo dito. Dali-dali akong nagligpit. Dahil sa wakas makakaalis na sa impyernong lugar. Sa aking isipan, mas mabuti na nga lang doon sa probinsya. Si Yaya Elena ay malayong kamag-anak nila Papa. Sa pagkakaalam ko, tiyahin ito sa pinsan. Pagdating sa bahay, nakita kong nakapamewang sa pintuan si Papa. Hindi ko na ito pinansin. Dahil gaya ng dati, parang kriminal ang tingin sa akin. Talagang nawalan ka na ng respeto sa akin, Chito ah. Mas mabuti nga siguro yung sinabi ng Yaya Elena mo. Doon ka sa kanila, sa may Sorsogon. Wika ng aking ama.
Wala din naman po kayong pakialam, di ba? Tama ka pa. Mas mabuti ngang lumayo na lang ako sa inyo ni Mama. Kesa araw-araw na harapin ko yung impyerno na to. Hindi ko sinasadyang sumagot ng ganun sa ama. Siguro dahil na rin sa sobrang galit, kaya nabitawan ang mga salitang iyon. Sumilip ako sa pintuan ng kwarto. Nakita ko si Papang na umiiyak. Bagya akong nakaramdam ng pagsisisi sa ginawa. Pero wala na. Nabitawan ko na ang mga masasakit na salita. Kinabukasan ay kagad na kaming umalis ni Yaya papuntang Sorsogon. Hindi man pinapakita ni Mama at Papa na nalulungkot sila. Ramdam ko ang pakiramdam nila. Kahit papano bago ako umalis, niyakap ko ang aking ina. Inihatid kami ni Papa sa istasyon ng bus. Kagad na akong umakyat. Hindi ko na pinansin si Papa. Hindi ako galit sa kanya. Nakukonsensya lang sa mga nasabi ko. Kahit palis na ang bus, nanatili si Papa sa kanyang kinakatayuan. Ay nako iho, ang hirap tiisin ng mga magulang mo, di ba? Pero kailangan, dahil lalala ang sitwasyon. Wika ni Yaya Elena. Tama po kayo, Yaya. Mas mabuti na din po siguro yung ganito para hindi na kami magkasakitan pa. Tugon ko sa kanya. Tama ang narinig yung lahat. Suwail akong anak. Pero hindi ko alam na pagsisisihan ang bagay na to dahil sa mga magiging karanasan sa probinsya. Mahaba ang biyahe papunta sa lugar na yun. Dahil hindi pamilyar sa akin, pakiramdam ko ay nasa ibang mundo na dahil sa ganda ng lugar. Bumaba kami sa istasyon ng Sorsogon. Mula doon ay sumakay kami ng tricycle papunta sa mismong baryo nila Yaya Elena. Habang nasa biyahe, bagya akong nakaramdam ng takot na tila ba unti-unting nawawala ang koneksyon ko sa mundong nakasanayan. Ilang minuto pa ay dumating na kami sa lugar ni Yaya Elena. Kagad sumalubong sa amin ang anak nito. Kinuha ang mga dala naming gamit. Matapos ay tumuloy na kami sa kanilang tahanan. Hindi kagaya ng bahay namin sa Maynila. Maliit lang ang lugar. Ngunit napaka-aliwalas. Ramdam mo ang kapayapaan. Tinuro sa akin ni Yaya Elena ang magiging silid ko. Nakakatuwa dahil napakaganda ng kwarto kahit walang bentilador. Malamig sa lugar. Matapos kong iayos ang mga gamit, lumabas ako ng kwarto upang kumain. Kakaiba ang pagkain doon sa lugar dahil karamihan ay may gata. Ang pinakamasarap na natikman ko ay ang ginataang kuhol. Nag-uusap sina Yaya Elena at ang anak nito. Hindi ko maintindihan ang kanilang sinasabi dahil lokal na dialekto ang kanilang ginagamit. Ngunit napapansin kong panaylingon sa akin si Yaya na tila may kung anong sinasabi ang anak nito na ako ang pinatutungkulan. Matapos ang kanilang pag-uusap ay kaagad ding umalis ang binata. Ano pong sinasabi ng anak niyo, Yaya? Parang ako yata yung pinag-uusapan niyo kanina. Tanong ko sa kanya. Wala naman iho. Bilisan mo na dyan nang makapagpahinga ka. Mamaya may pupuntahan tayo. Pagsapit ng hapon ay naglakad-lakad kami ni Yaya. Inikot namin ang baryong tinitirhan nila. Napansin kong tila pailalim ang tingin ng mga tao sa akin, lalo na sa anak ni Yaya. Hindi ko alintana ang mga tao dahil naaaliw ako sa tanawing nasa paligid. Huminto si Yaya sa mga kakilala niya
nakipag-usap sandali. Matapos ay nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating namin ang bahay na tinitirhan ni Panggong. Bagaman binata pa lang ito, pinili niyang bumukod sa kanyang mga kapatid. May sarili itong lupang sakahan at mga alagang kalabaw. Ang tirahan nito, sakop na ng kabilang baryo. Tumigil kami sandali sa tahanan upang kumain ng buko. Habang naroon kami, nagkwento si Panggo tungkol sa lugar na tinitirhan. Alam kong hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Pero ang baryong to, kuta ng mga aswang Chito. Kaya huwag kang pupunta dito nang hindi ako kasama. Wika ni Panggong. Medyo natawa ko sa sinabi nito, pero hindi ko pinahalata dahil seryoso ang mukha ni Panggong. Aswang ang mga nakatira dito sa baryo. Hindi ba halos kalapit lang to ng baryo nila Yaya? Tanong ko sa kanya. Oo, Chito. Totoo ang sinasabi ni Panggong. Baryo nga ng aswang ang lugar na ito. Pero hindi sila mangangahas na tumawid at manggulo sa kabilang baryo. At ang isa pang dahilan, ang presensya ni Panggong sa lugar na ito. Tugon ni Yaya Elena. Bakit po Yaya? Natatakot po sila kay Panggong? Tanong ko kay Yaya Elena. Si Panggong ang nagmana ng kakayahan ng panggagamot ng tatay niya. Noon, kinakatakutan din yon sa lugar na ito. Napatingin ako kay Panggong. May dahilan naman talagang katakutan siya ng mga aswang. Dahil bukod sa talagang nakakatakot ang itsura, napakalaking tao nito. Maya-maya ay lumapit ito sa amin. May inabot kay Yaya Elena. Sabihin mo sa kanya, huwag tatanggalin kung ayaw niyang pag-initan siya ng mga aswang dito. Tinignan ko ang bagay na inabot ni Panggong kay Yaya Elena. Isa itong uri ng kwintas na gawa sa basyo ng bala. Habak ang tawag nila sa bagay na iyon. Isinuot sa akin ito ng matanda. Matapos ay nagpaalam na kami sa kanyang anak. Yaya, para saan po ba yung kwintas na to? Tanong ko sa kanya. Para sa protection mo ang kwintas na yan. Kaya wag mong tatanggalin. Kung ano man ang sinabi ni Panggong, totoo ang lahat ng yon. Sa mga susunod na araw, malalaman mo ang sinasabi ko. Bagya akong nakaramdam ng takot. Ngunit mas nangibabaw ang kuryosidad sa mga bagay-bagay doon sa lugar. Pagkarating sa bahay ni Yaya Elena, tinuloy nito ang kwento tungkol sa yumaong asawa. Ayon dito, kinilala ang kakayahan ng kanyang asawa sa lugar. Simula nang mapatay nito ang tinuturing na pinuno ng baryo ng mga aswang. Simula noon, nanirahan na ito sa mismong baryo para mabantayan ang kilos ng mga nakatira doon. Nang mamatay ang matanda, ipinamana nito ang kakayahan kay Panggong. Ipinakita naman ng binata ang kanyang reputasyon bilang sunod na tagapagbantay. Kaya po pala hindi umaalis si Panggong sa baryo na yun. Oo, iha. Tungkulin ni Panggong ang magbantay sa lugar na yon. Dahil hindi pwedeng walang tumingin sa mga nakatira doon. Pero hindi sa lahat ng oras nababantayan niya ang mga ito. Marami pa rin ang nakakalusot at gumagawa ng gulo sa paligid. Kaya sinasabi sa iyo ni Panggong na huwag tatanggalin ang kwintas na yan. Matapos ng aming pag-uusap, naghain ng hapunan si Yaya Elena.
Habang kumakain kami, dumating ang ilan sa mga kamag-anak niya upang mangamusta. Nauna akong tumayo sa mesa dahil hindi ko naman maintindihan ang pinag-uusapan ng mga ito. Dahil maaga pa naman, naisipan kong tumambay muna sa bakuran sandali. Nanibago ako sa lugar dahil napakatahimik ng paligid. Taliwas sa nakasanayan kong buhay sa syudad. Naupo lang ako sa bangko na gawa sa kawayan habang nakatingala sa kalangitan. Ilang minuto din akong nakatulala nang biglang may kung anong aninong dumaan. Nagulat ako kaya napaupo ng maayos. Nanatili akong nakatingin sa langit. Sa pagkakataong iyon, nakumpirma kong hindi namamalikmata lang. Isang malaking ibon ang dumaan sa bandang itaas ko. Bigla akong kinilabutan. Hindi makaalis sa kinauupuan. Hinila ko ni Yaya Elena papasok ng bahay. Hindi pa sinabi ko naman sa'yo, huwag kang lalabas ng bahay ng mag-isa. Chito, makinig ka. Dahil dito sa probinsya, hindi uubra ang katigasan ng ulo mo. Wika ni Yaya. Bakit po ba? Ano po bang nangyayari? Tanong ko sa kanya. Baguhan ka dito. Kaya hindi ka makakaligtas sa mata ng mga aswang sa paligid. Mukhang magsisisi pa ako dahil sinama kita dito. Nakaramdam ako ng takot. Lalo pa nang sabihin ng isa sa mga bisita na hindi titigil ang mga aswang hanggat hindi nila ako nakukuha. Minarkahan ka ng aswang nung magpunta kayo sa baryo. Kaya hanggat maaari, wag na wag kang lalabas ng bahay. Elena, ang mabuti pa sabihan mo si Panggong dahil siya lang naman ang may kakayahang pigilan ng mga ito. Wika ni Manong Goryo. Delikado kung ipapatawag pa natin si Panggong sa ganitong oras. Bukas sa bukas, sasabihin ko sa kanya ang nangyari. Pag-uusap ng mga ito. Nanatili ang mga kalalakihan sa bahay ni Yaya Elena para magbantay. Natakot ang mga ito sa nangyari dahil ayon sa isa sa mga kalalakihan, kung hindi napansin ni Yaya na nasa labas ako, malamang pinagsasaluhan na ng mga aswang ang aking katawan. Sige na, Chito. Matulog ka na. Kami nang bahala dito. Wika ni Yaya Elena. Kaagad naman akong pumasok sa kwarto. Habang nakaiga, pinakikiramdaman ko ang paligid at pinapakinggan ang mga ingay na gawa ng mga kulisap. Hindi ko na malayang nakatulog na pala. Kinabukasan, nagising ako sa mabangong amoy ng nilagang saging. Magandang umaga sa'yo, Chito. Halika na. Luto na ang nilagang saging. Kumain ka na. May pupuntahan ulit tayo. Wika ni Yaya Elena. Napakunot ang aking noo sa sinabi nito. Tila ba ipapain ako nito sa kapamakan. Yaya, alam mo namang kamuntikan na akong pagpiestahan ng mga aswang kagabi, di ba? Bakit naman naalis na naman tayo? Tanong ko sa kanya. Oo, alam ko. Kaya nga tayo aalis para pumunta sa kabilang baryo at ipakita sa kanila na hindi ka nila pwedeng galawin. Sige na, bilisan mong pagkain. Nag-aantay na si Panggong sa labas. Matapos kong kumain ng ilang perasong saging, dali-dali na akong nagbihis. Paglabas ng tahanan, naroon nga si Panggong. Inantay lang naming matapos mag-ayos si Yaya Elena at kagad na ding tumuloy sa aming destinasyon. Medyo kinakabahan ako sa pupuntahan namin, pero naroon din ang pagkamangha dahil iniisip ko kung ano ang maaaring mangyari pagdating namin sa kabilang baryo.
Ilang minuto pa ay narating na namin ang tahanan ni Panggong. Panandaliang kaming nanatili doon dahil kailangan akong kausapin ng anak ni Yaya. Tanggalin mo ang ibinigay ko sa iyong habak. Maglakad ka sa baryo kasama si nanay at hayaan mong lapitan ka ng mga tao doon. Huwag kang mag-alala. Nakasunod ako sa iyo. Hindi ko lubos maintindihan ang gustong gawin ni Panggong. Pero dahil gusto ko ring malaman, sumang-ayon na lang ako. Matapos ang pag-uusap namin, lumabas ako ng tahanan at nagsimulang maglakad papasok sa baryo. Nasa bandang bukana ang tahanan ni Panggong. Medyo malayo pa ito sa mismong karamihan ng mga kabahayan. Habang papalapit sa mga ito, napapansin kong nagtitipon ang mga tao. Isa-isang humawak sa akin ang mga ito. Ang ilan ay nakangiti, na tila ba natutuwa na naroon ako sa lugar. Ang ilan naman ay mahinang umaangil habang naglalaway. Dahilan para unti-unti akong kabahan. Bago pala kami umalis, binilinan ako ni Panggong na wag lilingon. Magpatuloy lamang sa paglalakad. Ngunit may isang lalaki ang biglang humila sa aking kamay. Nanlilisik ang mga mata nito na tila ba gusto kong lapain. Hindi nga ako nagkamali dahil ilang sandali lang sinubukan nitong kagatin ang aking kamay. Ngunit isang malakas sa suntok ang dumapo sa pisngi ng lalaki, dahilan para masubsob ito sa lupa. Nang makatayo, parang asong nabahagang buntot na pumasok sa kanyang tahanan. Hindi ko rin maipaliwanag kung para saan ang ginawa ni Panggong. Ngunit kalaunan, ipinaliwanag niya ang mga bagay-bagay sa akin. Ayon sa kanya, ang dahilan kung bakit hindi ako pwedeng lumingon sa pinanggalingan, yun ay dahil maaari kong makita ang totoong anyo ng mga nilalang na nakapaligid sa akin. Ikalawa, ginagawa nila ito bilang bahagi ng ritual ng pagkilala sa akin ng mga aswang. Inakala ko na magiging maayos na ang lahat. Ngunit sinabi ni Panggong, bukana pa lang ng baryo ang aming nadaanan. Nakikita mo ba ang tumpok na mga bahay na yon? Doon talaga tayo pupunta. Uunahan na kita, Chito. Gutom pa sa gutom ang mga naroon. Wika ni Panggong. Paano kaya kung hindi na tayo tumuloy papunta doon, Panggong? Mukhang delikato. Baka mapahamak lang tayo. Wika ni Yaya Elena. Magtiwala lang kayo, Nay. Walang mangyayari sa alaga nyo. At isa pa, ito na ang pagkakataon para magamot ang kuryosidad ng binatang to. Hindi naman ako nagsasalita. Dahil ng mga sandaling iyon, nagsimula ng mangatog ang aking tuhod. Pero tumuloy pa rin kami sa pagpasok sa mismong baryo. Bigla akong kinilabutan nang makita ang mga nakasabit na buto ng tao sa atangan ng mga bahay. Ang mga matatandang nakaupo sa gilid ng daan, tila asong naglalaway habang nakatitig sa akin. Sa isip ko, dito ko lang naranasang maging sentro ng atensyon. Pero hindi ito ang aking gusto. Dahil nakatitig sa akin ang mga tao, ang tingin nila sa buong katawan ko, marahil naglalakad na kapirasong laman. Natanong ko rin sa aking sarili kung anong klase ng baryo ang pinuntahan. Hindi ko akalaing makakakita ng mga taong kumakain ng kapwa-tao. Naputol ang aking pagmumuni-muni nang biglang may sumigaw sa bandang unahan. Sunod-sunod na naglabasan sa mga tahanan ang mga taong walang saplot, mga babae at lalaki
Gumagapang ang mga ito sa daan papunta sa aming kinakatayuan. Humarang si Panggong sa harapan. Isa-isang pinagsusuntok ang bawat lalapit. Ngunit ang nakakapagtaka, bakit hindi ginagalaw ng mga taong iyon si Panggong? Alam ko naman na may minana itong kakayahan mula sa kanyang tatay. Pero hindi ito sapat na dahilan para masagot ang mga katanungan. Napapatras ang mga aswang sa tuwing aambahan sila ng suntok ni Panggong na tila ba takot ang mga ito na matamaan. Chito, kaya pa ba ng puso mo? Ay wag kang mag-alala. Malapit na tayo sa aswang na kamuntikang dumagit sa'yo kagabi. Wika ni Yaya Elena. Naglakad kami ng ilang metro. Narating ang isang maliit na kubo. Nakaupo doon ang isang lalaking may hawak na palakol. Hoy, Romulo. Alam mo naman siguro ang dahilan kung bakit ako naparito. Nakakagulat dahil biglang kinumpronta ni Panggong ang lalaking tinawag niyang Romulo. Bakit, Panggong? Bawal na ba akong bumisita sa tahanan ng ating mga panauhin? Tanong ni Romulo. Hindi ba't may kasunduan tayo na hindi ka pwedeng makialam sa mga tao? Parang binabaliwala niyo yung mga napag-usapan niyo ni tatay ah. Tugon ni Panggong. Wala na ang iyong ama. Sa palagay mo, susundin pa ba ng mga kasamahan ko ang kasunduang yan? Hindi mo ba napapansin? Sa palagay mo, kung susundin namin ang kasunduan, saan kami kukuha ng pagkain? Bahagya akong napatras dahil tumayo si Romulo. Dala ang hawak nitong palakol. Naglakad papunta kay Panggong na noon ay walang reaksyon sa muka. Mas malaki sa kanya ang taong iyon at di hamak na mas malakas. Pero hindi ko naramdaman ang takot sa anak ni Yaya Elena. Ganun ba? Talagang babaliin niyo ang kasunduan niyo ni tatay. Kung yan ang gusto mong mangyari, sige, mag-aklas kayong lahat. Sisiguraduhin kong wala ni isa sa inyo ang makakalabas ng buhay sa baryong to. Nakakagulat ang naging banta ni Panggong. Hindi ko alam kung saan humuhugot ng katapangan ang binatang ito. Maging si Yaya Elena, tila kampante sa mga nangyayari. Biglang nag-angat ng palakol si Romulo. Akmang ihahambalos ito kay Panggong. Napatakip ako ng mata dahil siguradong mabibiyak ang ulo nito sa oras na tamaan ng talim ng napakalaking palakol. Ngunit ilang segundo ang nakalipas. Hindi pa rin ako nakakarinig ng anumang ingay. Kaya pinili kong dumilat para makita kung ano ang nangyayari. Hawak-hawak ni Panggong ang palakol. Si Romulo naman ay nakahandusay na sa lupa. Hindi ko alam kung ano ang ginawa nito. Ngunit kahit papano ay nawala ang kaba. Sa pag-aakalang tapos na ang gulo, lumapit ako kay Panggong. Ngunit itinulak ako nito pabalik. Nakita ang napakaraming taong naglalakad papunta sa kanyang kinakatayuan. Diyan ka lang. Manood ka kung paano kung didisiplinahin ng mga aswang na to. Matapos magsalita, naglakad si Panggong papunta sa mga tao. Nagsipagsugod ang mga ito. Kaso nga lang kaagad din silang umaatras na tila ba natatakot. Itinaas si Panggong ang kamay. Biglang nagtakbuhan ang mga aswang palayo. Subukan niyo pa uling tumuntong sa kabilang baryo nang makita niyo ang hinahanap niyo. Wika ni Panggong.
Hindi ako makapaniwalang mapapatras nito ang napakaraming aswang. Matapos ay kagad na kaming umuwi. Nakikita mo na kung anong nagagawa ng disiplina sa pagkatao, Chito. Si Panggong, matagal na sinanay ng kanyang ama. Ito ang naging bunga ng kanyang pagsasanay. Hindi ko ay nakalang masasaksihan ang ganitong pangyayari. Ni Sainagap, hindi inakalang totoo ang lahat ng ito. Bigla kong naalala si Mama at Papa at napagtanto ang pagkukulang ko sa kanila. Kinabukasan, inaya kong umuwi si Yaya Elena. Kagad naman itong pumayag. Pagkatapos ng napakahabang biyahe, pakiramdam ko ay nakabalik ako sa dati kong sarili. Maniwala kayo o hindi, una kong nilapitan ang aking ama. Humingi ng tawad sa lahat ng mga nasabi ko sa kanya. Ganon din si Papa. Hindi ko akalaing ibababa nito ang sarili para lang maayos ang gusot naming mag-ama. Naging malaking inspirasyon sa akin si Panggong at ang yumao niyang ama. Maging si Yaya Elena, nagulat sa naging pagbabago ko. Itinuloy ko ang pag-aaral. Sa wakas nakapagtapos ng kolehiyo. Hindi ko akalain na tuluyang magbabago ang aking buhay. Magiging inspirasyon ang isang lalaki, isang bertudes, sa baryo ng mga aswang. Napakaangas ng kwento na to, no? Hindi man sobrang dami ng bakbakan pero yung bigat ng eksena kasi mararamdaman mo eh. Isipin mo, napakalaking responsibilidad yung meron si Panggong doon sa baryo. Mag-isa lang siya kontra sa baryo ng mga aswang. Makikita mo din na talagang malakas yung tanga ni Panggong eh. Pero kung malakas siya, paano pa kaya yung tatay niya? Kasi batay sa kwento, doon nagmula yung kasunduan. Malamang sa kwento ng tatay niya naganap yung mga patayan, ano? Pero mapapansin din natin, madalas kailangan pang merong mangyaring hindi maganda bago natin pahalagahan yung mga taong malapit sa atin. Sana matuto na lang tayo sa mga kwento na naririnig natin o sa mga karanasan ng ibang tao para bigyan nating halaga kung nung meron tayo sa ngayon. Lamang mga kabayan, abangan pa ang mga susunod na kwento dito sa channel. Paalam.